Iran's message today was quite clear, as you mentioned. The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. Yan ang nga ba sinasabi ko. Mapipilitan gumamit ng military forces sa Saudi Arabia kung hindi titigil ang Iran na idamay ang mga bansang kagaya nila, ang Bahrain, ang UAE, Qatar, at ang Kuwait. Yan ay dahil sa pag-atake ng Israel sa isang oil resources din sa Iran. So ang ginawa ng Iran, umatake ngayon sa Qatar at umatake dito sa Saudi. Nagkataon pa na may meeting ang mga diplomats. Huwag naman sana mangyari at maubusan ng pasensya yung Saudi Arabia, kundi diyan napapasok yung tinatawag yung giyera. At tingnan na lang natin kung ano magiging kasunod na sasabihin ng mga Pilipino. Imbis na ipagdasal nyo na lang na sana hindi huhumantong sa ganun. Ang ginagawa pa ng iba nating kababayan nasa labas, naghahanap ng missile pag narinig ang sirena na tumunog sa Saudi, nasa labas. Sasabihin pa kung saan tumama, saan bumagsak, para bagang espiya ng Iran na nasa Saudi Arabia. Alam nyo, kayong mga OFW kayo dyan sa Saudi Arabia, be happy and be glad dahil ang Saudi binigyan kayo ng trabaho, opportunity na hindi ho kayo binigyan ng Pilipinas. Yung sahod nyo dyan sa Saudi ay hindi nyo kinikita sa Pilipinas. Imbes na maging parte kayo ng solution at wag nang i-video yung mga missile na tumatama, drone dyan sa Saudi. Nasa labas kayo, tinutulungan nyo pa na magkaroon ng intel, ang kaaway, ang kalaban